Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abel. Taong 1977, Murcia, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 taong gulang itong si Abel. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang makatungtong sa paaralan dahil sa kakaibang kondisyon na kanyang nararamdaman. Pautal-utal kasi siya kung magsalita at madalas siyang inaatake ng kumbulsyon. Dahil sa ganoong karamdaman ni Abel, kaya na may kinakailangan niya ng matinding atensyon ng kanyang pamilya. Palaging nakabantay sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid upang panatilihin siyang ligtas sa lahat ng oras. Labis man itong ikinakahiya ni Abel, wala siyang magagawa kung hindi ang hayaan na lamang ang mga ito na siya ay alalayan sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa relihiyosong pamilya ang kanyang kinagisnan, kung kaya't marami na itong ginawang panata sa Diyos para lamang siya ay gumaling. Subalit sa kasamaang palad, hindi nagagawang tugunin ang lahat ng kanilang mga panalangin. Ilang taon din silang nagtiis hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na nilang tinanggap ang karamdamang tinataglay ni Abel. Maging siya noon, tanggap na niya ang mga nangyari sa kanya at ang kanyang naghihintay na kapalaran hanggang kamatayan. Sa pagsapit ng kapistahan ng kanilang lugar, isinama siya ng kanyang mga kapatid upang magawa niyang maaliw kahit papaano. Akay-akay siya ng mga ito patungong sentro ng kanilang baryo para magmasid ng mga kaganapan sa paligid. Bago pa man sila tumungo sa isang baryo ng Murcia, maigi silang pinaalalahanan ng kanilang mga magulang na huwag iiwan kung saan-saan si Abel nang walang kasama. Abel, mag-iingat ka dun ha. Huwag kang lalayo sa mga kapatid mo. Wika ng kanyang ama bago sila tuluyang umalis. Oo, tatay, hindi ko naman gagawin yan eh. Sagot naman ito. Matapos nilang mag-usap, agad din naman siyang inalalayan ng kanyang nakatatandang kapatid upang simulan na ang kanilang paglalakad. Bale, minuto lang din naman kasi ang kanilang kinakailangang bunuin para maabot ang sentro ng baryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panay pa ang ginagawa nilang pag-uusap sa kung ano ang kanilang madadatnan sa lugar na yon. Nang marating na nila ang baryo, agad din naman silang nabighani sa kakaibang palabas na ginagawa ng mga salamangkerong dayo. Ang iilan sa mga ito ay kumakain ng apoy, habang ang iba naman ay nakikipag-usap sa mga ahas. Dahil sa kanilang mga nasilayan noon, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili na makipagsiksikan sa karamihan. Si Abel naman ay hindi nagawang makapagtanggi dahil sa wala siyang lakas at kakayahan upang pigilan ang kagustuhan ng kanyang mga kapatid. Ilang minuto lamang ang lumipas, kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga pagtatanghal ng mga salamangkero. Dahil sa napakaraming tao sa lugar, kaya na may hindi niya maiwasang makaramdam ng paninikip ng kanyang baga. Ilang minuto din siya noong nagtiis sa lugar hanggang sa dumating ang puntong naisipan na niyang maglakad upang makalayo sa lugar na kanyang kinaroroonan. Sa bawat paghakbang na kanyang ginagawa, sinisigurado niyang hindi siya matitisod o madadapa dahil sa napaka-imposible na para sa kanya ang makatayo pa.
Nang marating na niya ang lugar na walang katao-tao, pinili niyang hintayin ang kanyang mga kapatid sa lugar kung saan siya ay madaling masilayan. Panatag din naman siya kahit papaano dahil sa yun lamang ang nag-iisang daan patungo sa kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, bigla namang merong lumapit sa kanyang matanda na may dalang alak. Hindi ka ba lalapit doon? Bungad na wika nito sa kanya. Hindi ho, Manoy. May sakit ho kasi ako eh. Sagot naman ni Abel. Alam ko, kanina ba kita pinagmamasdan? Alam mo, naawa ako sa'yo eh. Mabuti ang iyong kalooban, subalit ika'y pinagkaitan. Sagot naman ng lalaki. Kung hindi ka kasama ng loob mo, maaari kitang tulungan. Dagdag pa nito. Nang marinig ni Abel ang sinabi ng lalaki, bigla naman siyang natigilan sa kanyang akmang pagsasalita. Habang pinapakiramdaman niya ang susunod na sasabihin nito, panay ang pagtitig ni Abel sa seryosong mga mata ng matanda. Halos hindi niya noon maintindihan ang kanyang nararamdaman, subalit iisa lamang ang pumapasok sa kanyang isipan, at yun ay ang mga katagang, hindi nagbibiro ang matandang ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa matanda, bigla na lamang siya nitong niyaya patungo sa bahay nito. Pangiti-ngiti pa ang matandang yun habang patuloy siyang kinakausap. Nang magawa na nitong makumbinsi si Abel, agad din naman nilang binagtas ang daan patungo sa bahay nito. Huwag kang mag-alala, iho. Walang mangyayari sa'yo. Ang sa'kin lang ay gusto kitang tulungan. Kapag natapos na natin ang ating gamutan, malaya ka nang makakauwi sa inyo. Wika nito habang patuloy silang naglalakad. Baka ho, hanapin na ako ng mga magulang ko eh. Sagot naman dito ni Abel. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila hanapin habang nasa poder pa kita. Sa ngayon, isipin mo na muna ang iyong sariling kapakanan upang sa pangkasalukuyan ay magawa mong makatulong sa mga nangangailangan. Sagot naman ang matanda. Matapos nilang mag-usap, bigla naman silang pumasok sa isang masukal na daan. Dahil sa akay-akay ng matanda si Abel, kung kaya't hindi na niya nagawa pang makapalag sa nais nitong puntahan. Maya-maya pa, bigla silang pumasok sa isang punong merong arkong daan na kung saan naroon ang tahanan ng matanda. Ayon dito, nawala nang makakatuntun sa kanila sa lugar na yon, gawa ng milya-milya ang kanilang layo sa baryong kanilang pinanggalingan. Nang marinig ni Abel ang sinabi nito, ay halos hindi niya magawang makapaniwala sa sinabi ng matanda. Kung tutuusin, ilang minuto lang naman ang kanilang ginawang paglalakad, kung kaya't napaka-imposibleng marating nila ng napakadaling oras ang ganoong kalayong lupain. Sa paglapit nila sa bahay ng matanda, bumungad sa kanila ang 9 na baka na kulay berde. Napakaraming lumot ng buong katawan nito na parabang 1 linggoyong nakababad sa sapa. Mahirap mang paniwalaan, iho, ngunit totoo ang mga sinasabi ko. Kapag ikaw ay may paniniwala at basbas ng kalikasan, walang imposible sa iyo sa kanyang kaharian. Kahit gaano pa yang kalayo, hindi kanyan mahahadlangan. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito,
ay siya namang pag-abot niya kay Abel ng isang basong merong lamang maligamgam na tubig. Pag-inom niya ng likidong yon, biglang naramdaman ni Abel ang paggaan ng kanyang sistema na para bang binabalot ito ng kung anong sensasyon. Segundo lamang noon ang lumipas nang tuluyang bumalik sa normal ang kanyang nararamdaman. Siya nga pala, Abel. Bago tayo mag-umpisa sa ating gamutan, nais ko na muna sa iyong magpakilala. Grego ang pangalan ko. Isang ermitanyo. Matagal na kitang pinagmamasdan sa inyong tahanan at talaga namang naantig ako sa kabutihang iyong ipinakita. Nang magkataong malamang kung pupunta kayo sa baryo, hindi na ako nagdalawang isip pang ikaw ay lapitan at tulungan. Naway kapag magaling ka na, panatilihin mo pa rin ang dalisay ng iyong kalooban. Sana sa susunod nating pagkikita, ikaw ay isa ng makisig na binata. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagkuha niya ng kanyang medalyon upang umpisahan na ang gamutan. Matapos itong gawin ng matanda, agad din naman itong pinahiga si Abel sa papag. Habang hinahaplos ng matandang yon ang kanyang medalyon sa buong katawan ni Abel, ay sinasabayan niya ito ng pag-uusal. Paulit-ulit niya itong ginagawa hanggang sa nakakaramdam na si Abel ng langis na animoy singlamig ng yelo. Hinahaplos yon ng matanda sa kanyang buong katawan at sa hindi malamang dahilan, nakakaramdam siya ng kaginhawaan. Maya-maya pa, bigla na lamang nakaramdam si Abel ng labis na pagkaantok habang siya ay ginagamot. Habang dahan-dahang nawawala ang kanyang ulirat, nagawa niya pang masilayan ang isang baka na kasakasama ng matanda. Meron itong ibinigay na mga damo na siya ding inilapat sa kanyang dibdib. Matapos itong masilayan ni Abel, tuluyan na nga siyang nakatulog. Ilang oras din siya noong nagpahinga hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang nagising. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niyang nasa ilalim na siya ng kanilang tahanan. Naririnig na niya ang pagsisigawan ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang pag-aalala sa kanyang pagkawala. Matapos niyang marinig ang mga komosyon, dali-dali naman siyang tumakbo upang ipaalam sa mga ito na siya ay naroon. Pagpasok niya sa kanilang bahay, laking gulat na lamang ng kanyang mga magulang nang marinig siya nitong magsalita na hindi na pautal-utal. Nakaya na ding tumakbo noon ni Abel na hindi man lang naghabol ng kanyang hininga. Dahil sa mga nangyari, pilit siyang tinanong ng kanyang mga magulang sa kung ano ang naganap noong gabi. Hindi ko alam, Nay. Basta kagabi, iniwan ako ng mga kapatid ko sa daan. Nakatulog ho ako roon tapos pagmulat ko kanina, nasa ilalim na ako ng ating papag. Sagot ni Abel. Matapos niya itong inilahad, hindi na nagtanong ang kanyang mga magulang dahil sa kasiyahan nitong nararamdaman. Magmula nung araw na yon, inaasahan na nilang magbabago na ang nakasanayan ng kanilang pamilya. Dahil sa hindi pa nila alam ang totoong nangyari kay Abel, ninais muna nila itong obserbahan. Sa isang linggong kanilang pag-oobserba, napansin nilang malusog naman ito at parabang wala na itong iniindang karamdaman. Upang tuluyang makasiguro, napagpasyahan nilang dalhin si Abel sa pagamutan. Pagtingin sa kanya ng albularyo, ay ang tanging sinabi lamang nito, Walang sakit ang anak ninyo, Ale. Bakit ninyo dinadala dito? Malakas pa ata yan sa kalabaw eh.
Nang tuluyan na nilang makumpirmang wala talagang sakit si Abel, ay hinayaan na muna nila itong gawin ang nais niya. Marami man noong nagtataka at naninira sa kanya, hindi na niya ito nagawa pang pansinin dahil sa mas mahalaga para sa kanya ang siya ay gumaling. Sa pagsapit ng linggo ng Biyernes Santo, marami na ang nag-uumpisang gumawa ng kanilang mga panata. Isa na doon ang kanyang ama at iilan sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Habang pinapanood niya ang pagpapanata ng mga ito, bigla namang sumagi sa kanyang isipan ang isang pangitaing naroon, ang matandang tumulong sa kanya. Nakatayo yon sa gitna ng isang talon habang patuloy na nananalangin para sa kanyang medalyon. Matapos itong sumagi sa isipan ni Abel, napagpasyahan niyang hanapin ang matanda sa lugar na minsan nilang dinaanan. Tanda pa niya ang lugar na yon, kaya na may mataas ang kanyang kumpiyansa na magagawa niyang matunton ang bahay ng matanda. Tay, pupunta ho muna ako sa baryo ha. Wika ni Abel. Sige anak, basta umuwi ka ng maaga ha. Alam mo naman, linggo ng Semana Santa ngayon. Napakadelikado na sa daan kapag sumapit na ang takip silim. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Abel, agad din naman niyang tinahak ang daan patungo sa baryo ng nag-iisa. Pagpasok niya sa isang masukal na daan, ay maigi niyang hinanap ang daanan papasok sa kagubatan. Matyaga niyang inikot ang lugar na yon para lamang mahanap ang arko ng isang puno na siyang palatandaan ng bahay ng ermitanyo. Subalit sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iikot, doon na niya dahan-dahang napagtanto na siya ay tuluyan ng naligaw. Kahit anong daan ang suotin doon ni Abel, bigo siyang matunton ang labasan ng gubat. Nang mapansin niya ang paglalim ng gabi, dahan-dahan na siyang nakakaramdam ng takot sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla siyang nakarinig ng isang pag-ungol ng isang mabangis na hayop. Nang marinig niya ang tinig na yon, mabilisan din naman siyang tumakbo upang makalayo. Subalit kahit saan tumungo si Abel, napapansin niyang paikot-ikot lamang siya sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, meron siyang nasilayang isang nilalang na naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Napakalalim ng boses nito at sa bawat paghakbang nitong ginagawa ay sinasabayan yon ng pag-ungol. Nagniningas din ang mga paa ng nilalang na yon habang dahan-dahan itong tinutubuan ng mga pakpak. Pagtitig ni Abel sa nanlilisik nitong mga mata, doon niya napagtanto na isang uri ng aswang ang nilalang na kanyang nakita. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, bigla na lamang nakaramdam si Abel ng pagkaparalisa ng kanyang buong katawan. Sinasabi na ng isip niya na tumakbo na siya, subalit ang kanyang katawan naman ay bigo itong suntin. Nang tuluyan ng makalapit sa kanya ang nilalang, ay dinila-dilaan siya nito sa kanyang pagmumuka habang patuloy na hinahaplos ang kanyang kaliwang kamay sa tiyan ni Abel. May marka ka ni Ermitanyong Grego, bata. Sino ka? Wika ng nilalang. Ako ho si Abel. Pakiusap, pakawalan niyo ho ako. Hinahanap na po ako ng aking pamilya. Sagot naman ito. Hindi kita Hindi pa man ito nakakatapos sa kanyang pagsasalita,
bigla na lamang itong bumagsak sa lupa ng walang buhay. Pagsilay ni Abel sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang matanda na merong hawak-hawak na sungay ng toro. Nasa likuran nito ang kanyang 9 na baka na merong nagliliwanag na mga mata. Nang maisukbit na ni Ermitanyong Grego ang sungay ng toro sa kanyang tadyang, bigla din namang nagsipulasan ang 8 baka sa paligid. Matapos niya itong gawin, mabilisan din naman silang sumakay sa naiwang baka upang lumayo sa lugar. Abel, anong ginagawa mo sa lugar na to? Hindi mo ba alam? Napakadelikado ng linggong ito para sa iyo at sa akin. Wala akong pagpipilian kanina kung hindi ang paslangin ng demonyong nagtatangka sa buhay mo. Kahit hudyat yon ng digmaan at pagkakagulo ng lahat ng nilalang sa lugar na ito, wala akong magagawa kung hindi ang iligtas ka. Wika ni Ermitanyong Grego habang sila ay nakasakay sa baka. Maya-maya pa, nagawa na nga nilang marating ang pamamahay nito na kung saan naghihintay ang iba pang bakang nagsipulasan kanina. Kahit gulong-gulo na noon si Abel, ninais niya pa ring sundin ang lahat ng inutos sa kanya ng matanda sa lugar na yon. Sa pagpasok nila sa tirahan nito, bumungad sa kanyang mga mata ang napakaraming garapong iba't iba ang hugis. Meron din itong nakasabit na mga supot sa kisame na siyang nagbibigay liwanag sa loob ng kanyang bahay. Habang sila ay nagpapahinga, doon inilahad ng matanda ang maaaring mangyari sa pagkamatay ng nilalang na kanyang pinaslang. Abel, dahil sa ginawa mo, hindi ka muna maaaring umuwi sa inyo. Hintayin mo munang lumipas ang pagkamatay ng Diyos bago mo balaking muling makita ang iyong pamilya. Maganda ka na rin sa mga susunod na gabi dahil napakaraming mga bagay ang nalalapit ng mangyari. Wika ng matanda. Dagdag pa nito na sa loob ng 4 na araw bago sumapit ang Biyernes Santo, kinakailangan nilang magtaas ng bakod at puder sa kanilang mga sarili. Tuturuan din si Abel ng ermitanyo ng mga pamamaraan upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Matapos nilang mag-usap, paunti-unti na silang nakakaramdam ng kakaiba sa buong paligid. Alam nilang may mga nilalang na nagmamasid sa lugar, subalit ipinagsawalang bahala na lamang yon ng ermitanyo, gawa ng naroon ang kanyang mga baka na nagbabantay. Ilang gabi pa ang lumipas, patuloy silang ginagambala ng isang lahi ng mga aswang na alam ni Ermitanyong Grego na may dugo ang lahi na yon ng mga amalanhig. Sa kadahilanang umaapoy ang talampakan ng mga ito. Habang tumatagal si Abel sa lugar na yon, napakarami na niyang natututunang usal at mga engkantasyon kontra sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Lahat ng mga usal para sa aswang ay itinuro din sa kanya ng ermitanyo upang hindi siya magawang malapitan ng mga ito. Sa pagsapit ng araw ng pagkamatay ni Kristo, doon na nga naganap ang mga kaganapang hindi nila inaasahan. Sa pagsapit ng gabi noong araw na yon, bigla na lamang pinaikutan ng mga aswang ang tahanan ni Ermitanyong Grego. Nagawa nila itong malaman dahil sa napakalakas na pag-ungol ng mga nakabantay na baka. Abel, humanda ka. Narito na sila. Wika ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nilang paglabas habang hawak-hawak ang kanilang mga armas. Paglabas nila ng pinto, bumungad sa kanilang harapan ang mga lahi ng mga bangkilan.
Nanlilisik ang mga mata nito at meron itong umaapoy na mga talampakan. Sigurado si Ermitanyong Grego na merong duguyon ng mga amalanhig na siyang nagiging banta sa kanilang mga kaligtasan. Grego! Bakit mo pinatay ang isang kauri namin? Hindi ka ba nababahala para sa iyong kaligtasan? Wala kaming balak na pakialaman ka. Pero ang ginawa mo ay kasalanang hindi matatanggap ng aming lahi at matinding lumabag sa aming bakal na batas. Sabihin mo, importante ba sa iyo ang buhay ng batang yan? Tanong ng pinuno ng mga bangkilan. Oh! Importante sa akin ang buhay ni Abel. Hindi ko siya maaaring isuko kahit sa sino mang demonyo na kagaya ninyo. Sagot naman ng matanda. Kasabay ng pag-wika nito ay siya namang pag-umpisa nitong mag-usal. Gamit-gamit ang mga engkantasyong natutunan niya sa mga engkanto. Sa pagpapatuloy ng pagbanggit niya ng mga kataga, bigla na lamang nagsitayuan ang 9 na baka habang dahan-dahang nagbabago ng kanilang mga kaanyuan. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyang masipat ni Abel ang 9 na engkantong naghahari sa kabilang mundo. Pagsilay na pagsilay ng mga bangkilan sa mga nilalang na yon, bigla na lamang silang napatahimik ng sa hindi malamang dahilan. Mukhang hindi niyo yata kilala kung sino ang tagapagbantay sa lugar na ito. Kahit ano pang uri ninyo, hindi niyo magagawang talunin ng ermitanyong binabasbasan ng kalikasan na magbantay sa lugar na ito. Kigil na wika ni Ermitanyong Grego. Nang marinig ito ng mga nilalang, ay wala na silang nagawa kung hindi ang sumugod upang ipaghigante ang kanilang namatay na kasama. Nang masipat naman ito ng mga maharlikang engkanto, buong tapang naman sila nitong sinugod habang inihahanda ang kanilang mga armas na pandigma. Sa pagbanggaan ng mga ito, agad din namang nagbigay ng kanyang lakas si Ermitanyong Grego upang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Si Abel naman noon ay paulit-ulit lamang sa pag-usal ng mga panalangin kontra aswang. Sa pagpapatuloy ng digmaang iyon, ay halos hindi nga ito naabutan ng kalahating oras dahil sa lakas na ipinamalas ng mga maharlikang engkanto. Lahat ng mga bangkilan na sumugod sa kanila ay wala silang itinirang buhay. Sa kadahilanang, yon ang kanilang parusa sa kanilang mga kapangahasan. Kinaumagahan noong mismong araw, pinauwi na ng matanda si Abel sa kanilang tahanan. Bago niya tuluyang lisanin ang pamamahay nito, ay binigyan siya nito ng isang pulseras na binubuo ng mga nagdudugtong-dugtungang mga bato. Walang impormasyon ang ibinahagi ng matanda sa bagay na yon, maliban sa isuot lamang ito ni Abel sa lahat ng pagkakataon. Ilang taon pa ang lumipas, hindi na nagawang makita ni Abel ang ermitanyo dahil sa pagkaabala nito sa kanilang itinatayong negosyo. Napakabilis kasi ng pasok ng pera sa kanila noon na para bang hindi sila nilalayasan ng swerte. Ilang dekada pa ang lumipas, nagkaroon na nga sila Abel ng isang malaking negosyo sa kanilang lugar. Lahat ng bagay na yon ay kanyang ipinagpasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mamuhay ng normal at malaya sa kahit anong uri ng karamdaman. Ngayong matanda na si Abel, patuloy niya pa ring ikinukwento ang kanyang naging karanasan noong minsan niyang nakilala ang isang ermitanyo na naninirahan sa lugar ng Murcia.
Labis-labis din siya noong naniniwala na magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong namumuhay sa kagubatang kanyang tinitirhan. Sabi nga ni Lolo Abel na kung mabibigyan siya ulit ng pagkakataon na pumasok sa gubat, ay ang una niyang gustong makita ay si Ermitanyong Grego, kasama ang mga kasangga nitong siyam na maharlikang engkanto.